So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na po tayo sa 2 Samuel. Ito po yung ikalawang aklat ni Samuel at ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 1 verse 1 to 4 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang pagkamatay ni Saul. Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil ng 2 araw sa Seglak. Nang sumunod na araw ay dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka galing? Tanong ni David. Tumakas po ako sa kampo ng Israel, sagot ng lalaki. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong ni David. Umatras po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawalang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, sagot ng lalaki. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa 2 Samuel chapter 1 verse 5 to 8. At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kanya, paano nalalaman mo na si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay patay? At sinabi sa kanya ng binatang nagsaysay, sa isang pagkakataon ay napasa bundok ako ng Gilboa, narito. Si Saul ay nagpakabuwal sa kanyang sibat at narito hinahabol siyang mainam ng mga karo at ng mga ngabayo. At nang siya'y lumingon, ang kanya nakita ako at tinawag niya ako at ako'y sumagot, narito ako. At sinabi niya sa akin, sino ka? At ako'y sumagot sa kanya, ako'y isang Amalekita. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, 2 Samuel chapter 1 verse 9 to 11. Pinalapit po ako at ang sabi, hirap na ako sa kalagayang ito. Mabuti pa'y patayin mo na ako. Lumapit naman po ako at pinatay ko nga siya, sapagkat alam kong hindi na rin siya mabubuhay dahil sa kanyang tama. Pagkatapos kinuha ko ang kanyang korona at ang pulsera sa kanyang braso. Ito po't dala ko para sa inyo, Panginoon. Nang marinig ito, pinunit ni David ang kanyang kasuotan. Gayon din ang ginawa ng mga kasamahan niya. Amen. Babasahin ko po 2 Samuel chapter 1 verse 12 to 15. At sila'y tumangis at umiyak at nagayuno hanggang sa palubog ng araw dahil kay Saul at dahil kay Jonathan na kaniyang anak at dahil sa bayan ng Panginoon at dahil sa sangbahayan ng Israel sapagkat sila'y nangabuwal sa pamamagitan ng tabag. At sinabi ni David sa binata na nagsasay sa kaniya, taga saan ka? At siya'y sumagot, ako'y anak ni isang taga-ibang lupa na Amalekita. At sinabi ni David sa kaniya, bakit hindi ka natakot na iunat mo ang iyong kamay na patayin ang pinahiran ng langis ng Panginoon? At tinawag ni David ang isa sa mga bataan at sinabi, lumapit ka at daluhungin mo siya. At kaniyang sinaktan siya na anupat namatay. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 2 verse 16 to 19. Sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa kamatayan mo. Ikaw na mismo ang tumistigo laban sa sarili mo nang sabihin mong pinatay mo ang paniling hari ng Panginoon.
Ang awit ng kalungkutan ni David para sa kina Saul at Jonathan. Gumawa si David ng isang awit para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan, at inuutos niyang ituro ito sa mga mamayan ng Juda. Tinawag itong awit tungkol sa pana at nakasulat ito sa aklat ni Jashar. Ito ang panaghoy niya. Israel, ang mga dakilang mandirigma mo'y namatay sa kabundukan mismo ng Israel. Napatay din ang mga magigiting mong sundalo. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel verse 20 to 23. Huwag itong ipaalam sa Gat o sa mga lansangan ng Askelon. Baka ikagalak ito ng mga babaeng Filisteo na hindi nakakilala sa Diyos o bundok ng Gilboa. Wala sanang ulan o hamog na dumating sa iyo. Wala sanang tumubong pananim sa inyong bukirin upang ihandog sa Diyos, sapagkat diyan nadungisan ng mga kaaway ang pananggalang ng magiting na si Hari Saul. At wala nang magpapahatid dito ng langis upang ito'y linisin at pakintabin. Sa pamamagitan ng espada ni Saul at pana ni Jonathan, maraming magigiting na kalaban ang kanilang napatay. Minahal at kinagiliwan ng mga Israelita sina Saul at Jonathan. Magkasama sila sa buhay at kamatayan. Sa digmaan, mas mabilis pa sila sa agila at mas malakas pa sa layon. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang umaga po sa atin lahat, at ang babasahin ko po ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 1 verses 24 to 27. Sabi dito, mga kababaihan ng Israel, kayo magsitangi sa pagpanaw ni Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakasabit. Ang magigiting na kawal ay nabuwal sa labanan. Ganyan napansin sa burol na bumagsak si Jonathan. Sa pagpanaw mo, kapatid kong Jonathan, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ang mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Ang magigiting na kawal sa laban ay nabuwal, ang kanilang mga sandata ay wala na ngayong kabuluhan. Ano para ito, no? Parang poem. Tula siya. Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pressure, Torian, Thank you like Amen. God bless everyone.